bang matuto kung paano gumamit ng angle grinder? Pues, kung gusto nyo malaman, panoorin nyo to. So, bago ang lahat mga idol, kapag kayo ay gagamit ng angle grinder, alamin nyo muna kung paano siya gamitin. So, ang tawag dito mga idol ay angle grinder. So, ano ba ang SOP kapag gagamit ng mga electrical tools? Siyempre, kailangan natin ng PPE. So, ano bang PPE mga idol? Ang ibig sabihin ng PPE sa mga hindi pa nakakaalam, Personal Protective Equipment. Sa mga welder, fabricator, sa mga mechanical works, so gumagamit yan ng PPE. So katulad ko, ang kailangan kong PPE sa ngayon ay siyempre itong goggles. Unahin natin yung goggles para sa ating kaligtasan. So kapag tayo ay gagamit ng goggles, siyempre isusuot natin yan in case na may tumalsik na biruta sa grinder, ay mapoproteksyonan yung ating mata. So pangalawa, nasa na ba yung aking ano? Eto, yung earplug. Ayan o, earplug. So ito, saan ba ito ginagamit mga idol? So ginagamit ito dito sa tenga. Kaya nga tinawag na earplug eh. So para hindi tayo mabingi. So pangatlo, face mask. Kasi baka malakad natin yung alikabok, biruta. So magkakaroon tayo ng asthma, ubo, so ganon. Para may protection tayo. So mamaya ko na isusuot ng mga idol. Tapos, may isa pa kong kulang mga idol. Yung apron. So kailangan natin yung apron, leather or tela. Pwede na yan mga idol. Lalo na, higit sa lahat yung safety shoes mga idol. Kailangan natin yan. In case na may mabagsak na mabigat na bagay sa ating paa, ay mapoproteksyonan yan yung ating paa. So, siyempre, kapag kayo ay di pa naman magwe-welding, kailangan natin ng ng hard hat. So, dito na tayo mga idol ha. So, paano ba ang tamang paggamit nitong angle grinder? So, ito, ang pinaka-importante dito kapag kayo ay gagamit ng angle grinder, obserbahan nyo muna yung nasa paligid nyo. Kung may mga delikadong masunog dyan, mga idol. Titignan nyo muna yung environment. Katulad ng pintura. Dapat walang pintura sa paligid natin. Thinner. So, gasolina. So, yan ang importante. In case na mag-spark ito, kapag may pintura, thinner sa work area natin, possible ay madaling magkaroon ng sunog. So, pagka nagkaroon ng sunog, so, dali tayo sa mga boss natin yan. Lalo-lalo sa mga safety official. So, ngayon, itong angle grinder natin, so, pagkakaingatan nyo mga idol, sobrang bilis nito, sobrang lakas. So, meron itong 1,300 RPM. So, kapag hindi tayo marunong gumamit yan, kapag may bala yan, umandar yan, so, possible, mawakwak yung ating kamay. So, pag umandar yan, lalo-lalo na kapag nandito yung switch. Yung iba kasi, mga idol, wag ninyong gagawin to ha, yung magpapalit ng bala na nakasaksak to mga idol. Gano'n. So, kapag magpapalit kayo ng bala, itong grinding disc, so ang tawag dito grinding disc. So kakalasin nyo muna. So dapat mayroon tayong pangkalas dyan. So nawala na yung pangkalas, so gagamitan natin ng kamay lang. So ganito lang yan. So sa mga baguhan, importante gagamit kayo ng tamang tools. So medyo veterano na, yung malulupit na, pwede nang wala. Pero, iba yung pag-iingat pa rin yung kailangan natin. So, papalitan ko ng cutting disc. Ito yung cutting disc. Ayan. Tapos, ang tamang paggamit nito mga idol, kung magka-cutting kayo, so, isasaksak ko muna mga idol ha.
Ayan. Then, gusto tayo ng ng goggles. Tapos, mag-face mask. So, dapat, nakalimutan ko, mayroon siyang, mga idol ha, auxiliary holder ha, para, in case na mabitawan nung kanang kamay ninyo, mayroon pa siyang auxiliary holder. Hindi siya basta-basta mabibitawan. Kasi kapag nabitawan nyo yan, mga idol, baguhan ka pa lang, possible yan, ma-aksidente kayo. Pwede kayo tamaan sa mata, sa muka, sa paa, sa katawan. So, ganun ang dapat lagi natin isa sa isip, yung safety ng ating sarili at ng ating mga kasamahan at saka ng ating workplace area. So, sa pagkakat, ang tamang paggamit ng posisyon nito, mga idol. Pagkakat, tamang posisyon nito ha. So, ganito lang mga idol ha. So, example, ito. Kahit isang kamay lang gamitin ko. So, ganito lang yan. Ito, pa-power on natin. So, ganito. So, ganoon ang tamang posisyon ng paggamit ng angle grinder. Kapag ito ay sumablay, local yung cutting disc ninyo, ang tendency niyan, mga idol, kapag sumingit, patapon yung grinder ha, mga idol, patapon. Pero, kapag ganito ang posisyon ng paggamit ninyo nitong angle grinder, so ganito, sample lang ha. So, wag ninyong gagayahin ito mga idol ha. Maling-mali ito. So, ginagawa ito ng mga natuto lang. Wag naman kayo masasaktan na natuto lang kayo dahil sa experience. Pero sa totoong seminar, sa totoong turo, mali yung paggamit ito. Instead na lang mga idol, kapag may auxiliary holder to ha, yung mga bagito, yung mga veterano na gumagamit ito, may gumagamit ang pag-anon. Pero mali yun ha mga idol ha. O, sample ha. Ayan. Kasi, alam nyo ba kung bakit mali ito? Kapag sumingit itong ating cutting disc dito sa bakal, ang tendency niyan, itong grinder natin, papalo sa ating muka, possible ma-aksidente tayo. So, kapag na-aksidente tayo, tinamaan tayo sa mata, so, wag kayong mag-alala mga idol. Mayroon namang nabibiling mata sa palengke. Yun nga lang, matang ng baka yun ha. Pero, kapag tinamaan kayo sa muka, dito sa nguso, so, okay lang mga idol. Mabibigot lang naman kayo yan. Pwede pang ipatahi yan. So, ganun ang mangyayari sa atin kapag hindi tama yung paggamit natin ng angle grinder. So, ganun lang mga idol ha. Yung tamang paggamit ng angle grinder. So, pag babaklas mga idol, kapag veterano ka na, so, ganito lang. Ipe-press ninyo ito. Tapos, i-counterclockwise. Pagkakalas. Tapos, siguraduhin nyo na naka-unplug ha. Naka-unplug, hindi nakasaksak. Katulad nito, nakasaksak to ha. Pasensya na kayo. Medyo matigas ang ulo ko. So, huwag ninyong gagayahin yan ha. So, eto, papalitan ko ng cutting or grinding disc. So, ito yung grinding disc natin. So, ganun lang. Ayan. So, higpitan. So, sa pag-grinder naman mga idol, ganun din. So, mag-iingat kayo. Halimbawa ito. So, huwag kayong matakot sa apoy. Kung kayo ay natatakot sa apoy na matalsikan, so gumamit kayo ng guard. So, may guard to mga idol para hindi kayo matalsikan. So, yung tip ko lang sa inyo, yung tamang paggamit ay yung position. Ganito ha, kapag magkakato kayo. Kapag kayo ay mag-grinder, halimbawa ganyan, so ganito ha, mga idol. Ganyan ha. Kung may auxiliary holder, so ganito. Safe na safe yung ninyo, yung paggamit nito. Halimbawa ganito.
Dalawang kamay, eto. So ayan mga idol. Ganun lang kasimple ang tamang paggamit ng angle grinder. So susunod kayo sa mga protocol kung paano ginagamit ang mga electrical tools. Para din naman yun sa ating kaligtasan. So sa mga gumagamit ng grinder na pabaliktad, so iwas-iwasan nyo na yung mga idol ha. So hindi ko naman sinasabi sa inyo na magaling ako. So marami na akong experience sa ganitong electrical tools. May mga nagpalit na nawakwak to, may tinamaan dito kasi nga biglang umandar at siguraduhin nyo na patay yung angle grinder. So hanggang dito na lang muna yung aking video mga idol. Sana ay may nakuha kayong kunting idea sa ginawa kong video. Hanggang sa muli, thank you for watching mga idol.